Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kada. Taong 1957, Hamindan, Capiz. Itong mga panahong ito, kilala bilang isang mangangaso at rebelde itong si Kada. Sa kanilang lugar, walang may lakas ng loob na magsalita ng masama laban sa kanya. Subok na kasi ng lahat ng kanyang mga kababaryo ang lakas niya, maging ang kanyang katapangan na kaya niyang ipamalas sa isang labanan. Hindi lang likse at karanasan ang kaya niyang maipakita sa kadahilanang nagtataglay itong si Kada ng karanasan ng isang dibinong manggagamot. Yon ang pinakadahilan kung bakit nakilala siya at pinangingilagan. Minsan na ding nasaksihan ng kanyang mga kababaryo ang kanyang ginawa noong mga panahong nangaso siya ng isang aswang at walang awa yung pinatay sa harap ng kanyang mga kakilala gamit-gamit lamang ang isang maliit na pako. Nagawa na din niya noong matutunan ang mga dasal para mautusan ang lahat ng nilalang na nasa paligid niya. Dagdag pa ng mga nakakakilala sa kanya, meron ding kakayahan itong si Kada na alisin ang lahat ng masama nilang iniisip laban dito. Sa ilang taong pamamayagpag ng pangalan ni Kada sa kanilang lugar, napakarami na niyang natulungan. Sundalo man o rebelde, hindi yun mahalaga para sa kanya basta't nangangailangan ng kanyang tulong. Marami na ding nagtangkang alamin ang kanyang pagkatao pero ni isa sa mga ito wala siyang pinauunlakan. Ang tanging nakakakilala lang noon kay Kada ay ang nag-iisa niyang malapit na kaibigan na si Biring. Ayon sa kaibigan niyang yon, nagmula ang kakayahan ni Kada sa kanyang ama. Magkumpare kasi noon ang kanilang mga ama, kaya na may nagawa niyang masubaybayan ang paglaki ni Kada. Alam din ni Biring ang tungkol sa ama nito na isang manggagamot at antingero. Hindi lang bastang manggagamot ang ama ni Kada, gawa ng kumpleto ang mga mutya at agimat nito. May mutya yun para sa espiritual na proteksyon at meron din yung mutya para sa pisikal na lakas. Dalawang magkaibang mutya na nagbibigay dito ng hindi masukat na lakas. Sa kabutihang palad, bago mamatay ang ama ni Kada, nagawa nitong maipasa sa kanya ang lahat-lahat ng itinatago nitong lihim na gamit at karunungan. Magmula noong napasakamay ni Kada ang karunungan ng kanyang ama, unti-unti na siyang namulat sa espiritual na mundo at maging sa mga nilalang na naninirahan dito. Inabot din siya noon ng 2 dekada bago niya tuluyang nakabisa ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Akala ni Kada magiging mapayapa na siya pero merong dumating na pagkakataon na sumubok talaga ng kanyang lakas. Isang araw, habang nagpapatalim siya ng mga kahoy sa kanyang tahanan, dumating ang isa sa kanyang mga kakilala, dala-dala ang mensahe tungkol sa dayong napadpad sa kanilang lugar. Kada, merong masamang balita. May nagpapakilala kani-kanina lang sa baryo na dating katunggali ng iyong ama. Hinahanap kayo nito. Pero huwag kang mag-alala. Ni isa sa amin walang naglahad kung nasaan ka. Wika ng kanyang kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, marahan namang pumasok si Kada sa loob ng kanyang kubo upang kunin ang iilan sa kanyang mga gamit na ipinamana ng kanyang ama. Isa na dito ay ang sinturon na merong napakaraming ukit na mga kataga kung saan yon ang pumoprotekta sa kanya laban sa masasamang hangarin ng kanyang kapwa. Itinali ding maigi ni Kada ang kanyang habak habang dahan-dahan yung pinapalitan ng kulay pulang tali.
Matapos niya yung gawin, humarap siya sa altar ng kanyang bahay upang humingi ng gabay. Inaasahan na kasi noon ni Kada na hindi ordinaryong nilalang ang naghahamon sa kanya. Kung totoo mang katunggaliyo ng kanyang ama, maaaring nagtataglay din yon ng mga malalalim na lihim. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naglalakad patungong baryo. Hindi sila noon gaanong nakakapag-usap sa kadahilan ng panayang pagpapalipad hangin ni Kada sa buong paligid. Ramdam niya kasi noon ang masamang simoy ng hangin, indikasyon ng itim na presensya na kumakalat sa kanilang lugar. Sa pagdating nila sa sentro, bumungad sa kanyang mga mata ang isang matandang may mahabang buhok na kulay puti. May hawak-hawak yung tungkod na parabang sinunog sa nagbabagang mga uling. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa panauhing yon, bigla naman niya yung nasipat na ngumiti habang mahinahong nagtatanong sa kanya ng, "Ikaw ba ang anak ni Rufino? Nasaan ang tatay mo, iho?" Nang marinig ni Kada ang sinabi nito, bigla namang napakunot ang kanyang noo dahil sa katanungang inilahad ng lalaki. Sa isip-isip niya na kung tunay itong katunggali ng kanyang yumaong ama, maaaring alam na nito ang nangyari doon. Hindi alam ni Kada pero pakiramdam niya iniinsulto nito ang namayapa niyang ama. Nang hindi na niya maatim ang mga katanungan sa kanyang isipan, mahinahon naman niyang sinagot ang matanda ng, "Matagal nang patay ang ama ko. Ako ang nagmana ng lahat-lahat ng iniwan niya. Umuwi ka na, Manong. Wala na dito ang katunggali mo." Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang tumawa ng napakalakas ang matanda. Animoy nagbubunyi ito dahil sa mga narinig niyang balita. Ilang minuto pa ang lumipas, muli itong tumitig sa kanya habang nananatiling nakangisi. Sa puntong yun, doon na nagpasya si Kada. Nakitila ng buhay ang matanda sa harapan mismo ng kanyang mga kababaryo. Pagbunot niya noon ng kanyang punyal na nasa bewang, bigla naman siyang pinigilan ng matanda habang nagwiwika ng, "Maging mahinahon ka, iho. Hindi mo ko kilala, pero ikaw kilalang kilala ko. Kagaya ka rin ng iyong ama, masyadong padalos-dalos sa desisyon. Konting pasensya, wala naman akong ginagawa eh." Matapos nitong makapagsalita, bigla yung lumapit sa isang tindahan para maupo. Si Kada naman noon, tahimik na lumapit sa matanda habang patuloy niya yung pinakikiramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung nagpaalam sa kanya na aalis na sa kanilang lugar. Wala naman noong nagawa si Kada para pigilan pa ito dahil napakarami ng tao na nakikiusyoso. Sa pag-alis ng matanda, tumatak sa kanyang isipan ang mga bagay na inilahad nito sa kanya. Inaasahan na niyang hindi makakapayag ang kanyang konsensya na palagpasin ito, lalo pat nadamay na ang kanyang ama. May mga plano na ding nabuo noon sa isipan niya ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin upang ito ay mapagbayad. Sa pagsapit ng gabi, kagaya ng inaasahan ni Kada, inihanda niya ang kanyang mga kagamitan sa pangangaso. Hindi hayop ang kanyang pakay noong mga oras na yon, bagkus ay ang mga galamay ng matanda. Naamoy niya kasi noon sa hininga nito na meron yung angka na pinangangalagaan. Ang naisip noong plano ni Kada, idaan sa pamilya nito ang parusang nais niyang ipataw. Napag-isip-isip niya kasi noon na wala nang hihigit pa sa sakit na maaaring maramdaman ng isang nilalang sa pagkamatay ng mga mahal nito sa buhay. Matapos niyang mailigpit ang kanyang mga gamit,
Mahinahon naman siyang humarap sa salamin para tanungin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi noon, merong galit sa kanyang puso na umuudyok para magawa niya ang mga bagay na yon. Malakas din ang kutob noon ni Kada na isa ang matandang yon sa mga dahilan ng maagang pagpanaw ng kanyang ama. Habang nakatitig siya noon sa salamin, kitang-kita niya ang kanyang sarili at ang galit na ikinikimkim ng kanyang muka. Tay, tama kaya itong gagawin ko? Alam mo tay, lahat ng ginagawa ko kagustuhan ng aking puso't isipan. Hindi ako nangangaso ng mga demonyong nilalang kung hindi ako inuudyoka ng aking sarili. Wika ni Kada sa harap ng salamin. Matapos niyang makapagsalita, agad na niyang kinuha ang kanyang mga gamit habang marahang naglalakad papalabas ng kanyang kubo. Sa pagbagtas niya ng daan, agad naman niyang ikinubli ang kanyang presensya sa buong paligid. Ang mga paanoo ni Kada nababalot ng mga dasal na nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang hindi matunugan ng mga nilalang na nasa paligid. Isa yung mabisang kakayahan na siyang nagbigay sa kanya ng pangalan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marating na niya noon ang ibayong baryo, bumungad sa kanya ang isang maliit na nayon na kung saan kakarampot lamang ang mga bahay. Pagsilay niya sa napakatahimik na paligid, bigla naman siya noong nagduda, gawa ng wala siyang nakikitang mga ordinaryong tao na naglalakad. Kahit kalabaw ng mga magsasaka sa lugar ay wala siyang nasisilayan, indikasyon na merong nangyayaring kakaiba sa lugar. Upang makaiwas siya sa mga pangyayaring hindi niya inaasahan, minabuti niyang dumaan sa gilid ng nayon. Maigi din niya noong pinakiramdaman ng lugar sa bawat kaluskos na kanyang naririnig. Sa pagpasok niya sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang mga tahanang nakasara ang lahat ng mga bintana. Wala din siyang nakikita doong gasera na siya namang labis niyang ipinagtaka. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napakubli si Kada sa damuhan nang masipat niya ang grupo ng mga kalalakihan na naglalakad sa sentro ng baryo. Hubot-hubad ang mga ito at sinusundan yon ng nangangalingasaw na amoy. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Kada, agad naman niyang kinuha ang iilan sa kanyang mga patibong upang ikalat sa buong paligid. Iniwasan din niya muna noong magpalipad hangin ng mga dasal upang masigurong hindi siya mararamdaman ng mga nilalang. Matapos niyang maikalat sa mga daan ang kanyang dalang patibong, muling bumalik si Kada sa gilid ng daan malapit sa sentro ng baryo upang makiramdam at magmasid. Malakas kasi ang kanyang kutob na magpapakita ang matanda na minsan niyang nakaharap sa kanilang baryo. Hindi pa naman gaanong nababahala noon si Kada sa kadahilan ng ilang minuto pa lang ang dumaan nang marating niya ang lugar na yon. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, doon na nga dahan-dahang nagsilabasan ang iilang mga panauhing nagtatago sa loob ng mga tahanan. Nagsikumpulan ang mga ito sa sentro ng baryo na parabang naghihintay ng kanilang pinuno. Dahil sa ganoong pangyayari, muling binalikan ni Kada ang kanyang mga patibong upang siguruhing may mabibitag ang mga ito. Hindi nagiging mahirap para sa kanya na gumalaw sa lugar sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na walang sino man sa mga aswang ang may kakayahang bumasag ng kanyang sabulag sa katawan. Hindi man sa pagmamayabang pero ang paglakad noon ni Kada patungo sa kanyang mga patibong ay harap-harapan niya mismong ginagawa sa kinaroroonan ng mga aswang. Kaya lang naman siya nagtatago sa talahib upang hindi siya maramdaman ng mga pinuno nito na merong matatalas na mga pang-amoy. Ayon kay Kada,
na ang mga sabulag binubuo ng 4 na uri. Sabulag para sa mga engkanto, dasal, kataga, at ang pinakamapanganib sa lahat, ang sabulag para sa sarili. Sa lahat ng sabulag, yun lamang ang kinakailangan mong gamitan ng utak at talino. Kapag nagkamali ka, maaaring hindi ka na makabalik sa dati mong estado. Dagdag pa ni Kada na ang ganoong pagkakamali sa sabulag na yon ang isa sa pinakamatinding impyerno na maaaring maranasan ng isang antingero sa mundong ibabaw. Isipin ninyo kung gaano nakakapangilabot ang mabuhay sa ating mundo na walang nakakakita at nakakarinig sa iyo. Sa kasamaang palad, ang ganoong uri ng sabulag walang kakayahan para makahawak ng mga bagay na merong pisikal na kaanyuan. Kumbaga, may hahalin tulad ka sa isang ligaw na kaluluwa na hindi pa tuluyang namatay. Napakamapanganib sa ganoong estado sa kadahilan ng napakaraming mga engkantong maaaring magtangka sa buhay mo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Kada sa buong lugar, doon na nga niya nasilayan ang matandang naglalakad papalabas sa isang tahanan. Kagaya ng una niya yung makita, ganun pa rin ang kasuotan nito at itsura. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, doon niya yun nakita na parabang may ibinigay na kasuotan sa mga aswang na naroon sa paligid. Paulit-ulit nitong ikinukumpas ang kanyang kaliwang kamay habang nakahawak sa isang panauhing hubot-hubad ang kanang kamay nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang kautusan na ibinahagi ng matanda sa mga aswang. Pagsilay ni Kada na papaalis na ang mga nilalang na yon, dali-dali naman siyang tumungo sa kanyang mga patibong na nakalatag sa buong paligid. Nag-umpisa na din siyang magpalipad hangin sa lugar upang hindi na tuluyang makalayo ang iilang mga aswang na tinatahak ang direksyong salungat sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat niya ang 3 aswang na nakaapak na sa gitna ng taling kanyang inilatag, buong lakas naman niya yung hinila at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pag-unday ng saksak sa dibdib. Sa sobrang talim at lakas ng pagkakaunday ng saksak ni Kada, hindi nakasigaw ang mga nilalang na nahulog sa patibong niya. Nang mapagtanto niyang patay na ang mga ito, dali-dali naman niya yung hinila patungo sa talahiban habang iniihipan ng mga sabulag ang buo nitong katawan. Matapos niya yung gawin, agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa direksyong tinatahak ng mga aswang. Inumpisahan na din niya noong magparamdam sa mga nilalang upang hindi na yung tuluyang makalayo sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, doon na siya naramdaman ng matanda. Pagsigaw nito ng kanyang pangalan, bigla naman siya noong natigilan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na yun lamang ang kinakailangan niyang patayin para siya ay magtagumpay sa kanyang pangangaso. Inaasahan na kita rito, anak ni Rufino. Magpakita ka. Huwag kang magtago sa sabulag mong yan. Sigaw ng matanda habang patuloy na inaamoy ang buong paligid. Nang matunto nito ang kanyang sariling amoy, mabilisan naman siya nitong sinunggaban at kasabay nito ang kanyang paghiga sa kanyang kinatatayuan. Pigil hininga noon ang ginawa ni Kada sa kadahilan ng hindi niya inaasahan ang bilis at liksi ng matanda. Alam niyang nararamdaman siya nito, subalit hindi nito alam ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Matapos ang pangyayaring yon, mahinahon naman siyang gumapang papalayo habang nag-iisip ng kanyang mga susunod na gagawin. Pagtayo niya sa harapan ng matanda, muli niyang sinipat ang iilan nitong mga kauri na dahan-dahang naglalakad papalayo sa baryo. Nang mapagtanto ni Kada na nawala na ang mga ito, doon na niya tuluyang ibinaba ang kanyang sabulag.
Paglitaw ng kanyang katawang lupa sa harapan ng matanda, abot langit naman ang ngisi nito habang nagwiwika ng, Sa wakas nagpakita ka na rin. Aliwin mo ko, iho. Aliwin mo ko kagaya ng pag-aaliw ng ama mo. Hindi lang kita basta aaliwin. Isusunod kita sa kanya. Yun nga lang, ibang direksyon ang ipapataha ko sa iyong paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Matapang na sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman itong binali ang hawak niyang tungkod at kasabay nito ang dahan-dahang pagkukulay itim ng balat nito. Nag-umpisa na ding mamula ang mata ng nilalang, indikasyon na nagpapalit na ito ng anyo. Maya-maya pa, nakarinig si Kada ng mga pag-uusal sa hangin na nanggagaling sa matandang yon. Hindi naman niya ito gaanong pinansin, gawa ng mas tinuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng kanyang bakod at puder. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang humaba ang braso ng matanda at kasabay nito ang pagsayad ng buhok nito sa lupa. Nag-umpisa na ding mahati ang katawan nito kahit napakalayo nito sa wangis ng uri ng mambabarang. Dahil sa kakaibang nasilaya noon ni Kada, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang minsang naikwento ng kanyang ama ukol sa isang lahi ng mga aswang na may kakayahang hatiin ang kanilang katawan sa dalawa. Ginagawa nila ito upang magkaroon sila ng lakas at kapangyarihan na mas higit na umibabaw sa lahat ng uri ng mga aswang. Sa isang iglap, tumambad sa mga mata ni Kada ang matandang nakatayo na nagsisilbing mga paa ang kamay nito. Tinubuan din yon ng 7 mahahabang galamay sa likod na siyang ginagamit nito pang laban at pang depensa. Ang paa naman ng matanda nananatiling nakatayo sa likuran nitong bahagi. Hindi lang basta nakatayo ang mga paang yon, gawa ng meron itong kakayahang paghilumin ang anumang pinsalang natamo ng nagmamay-ari dito. Alam kong alam mo na kung anong uri ako, hindi ba? Nasisiguro kong alam mo, sapagkat madali mong ikamamatay ang pagiging mangmang sa kakayahan ko. Wika ng nilalang habang nakatayo yon sa kanyang harapan. Oh, hindi mo na kailangan pang ipagdiinan sa akin ang lahi mo. Alam ko namang isa kang bitungiban, hindi ba? Sagot naman dito ni Kada. Nang marinig ito ng matanda, ngumisi lang naman yon at kasabay nito ang mabilisan nitong paglundag sa himpapawid. Pagsilay doon ni Kada, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Alam niya kasi ang gagawin ng matandang yon, kung kaya't minabuti niyang magpakalayo sa lugar sa lalong madaling panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang pagsibagsakan ng mga umuusok na likido sa buong paligid. Lahat ng tinatamaan nito ay natunaw, maging ang mga lupang kanyang dinaraanan. Matapos ang mga pangyayaring yon, alertong bumalik naman noon si Kada sa kinaroroonan ng matanda. Iniwasan niya munang ipakita ang kanyang gagawin upang hindi ito matunugan ng kanyang kalaban. Sa muling pagsilay niya sa matanda, pasimple naman niyang inusala ng sabulag ang kanyang punyal at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagbato sa nilalang. Pagsilay ng matanda sa kanyang ginawa, bigla naman yung umilag habang patuloy nang umingisi. Akala nito hanggang doon na lamang ang pag-atake ni Kada, pero nagkamali siya. Segundo lang noon ang dumaan nang maramdaman ng matandang yon ang pagpulupot ng tali sa kanyang kanang kamay. Pagsilay ni Kada na nakapulupot na noon ang kanyang bitag, mabilisan naman niyang hinila ang taling nagdudugtong dito na siyang naging sanhi upang tuluyan niyang madakip ang nilalang.
Pagsilay niyang wala na itong kakayahang magpumiglas, mabilisan naman niyang sinugod ang kalahati nitong katawan upang buhusan ng langis na naglalaman ng mga papel na merong nakalathalang mga buhay na salita. Pagsilay ng matanda sa kanyang gagawin, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito habang pinagmamasdan ang kalahati ng kanyang katawan na unti-unting naaagnas. Pagbalot ng likidong ibinuhos doon ni Kada, bigla namang lumiyab ang katawan ng matanda habang patuloy na sumisigaw. Hindi naglaon agad din naman yung binawian ng buhay dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Matapos yung gawin ni Kada, agad naman niyang binalutan ng sabulag ang bangkay nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman niyang kinuha ang lahat ng ikinalat niyang patibong upang yon ay itago. Nang maisilid na niya ito sa kanyang lalagyanan, mabilisan naman siyang bumalik sa kanyang tahanan. Hindi na niya inisip ang tungkol sa baryo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi naman yun totoo. Isa yung panlilin lang ng nilalang upang akalain ng mga ordinaryong tao na napapadpad sa lugar na meron nga talaga doong baryo. Isang linggo lang ang lumipas, tuluyan ang napaslang ni Kada ang lahat ng nilalang na alipores ng matanda. Pagramdam niya noong ubos na ang mga ito, minabuti niya munang manahimik sa kadahilan ng nais niya na noong malagay sa maayos na buhay. Ilang taon pa ang lumipas, tanging panggagamot na lamang ang ginawa ni Kada. Bibihira na din siyang pumanhik noon sa bundok, gawa ng kinalimutan na din niya ang kanyang pagkakaanib sa mga rebelde. Hindi naman siya madiktahan ng mga ito sa kadahilan ng maging ang namumuno noon sa kanila ay takot sa kanya. Makalipas pa ang ilang taon, inakala ng kanyang mga kababaryo na tumigil na siya sa kanyang nakahiligang gawain. Madalang na kasi siyang makita ng mga itong may kaaway sa kanilang lugar, kaya inakala nitong pinili na niyang mabuhay ng payapa. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na itong si Kada ay nagpatuloy pa rin sa kanyang gawain bilang isang mangangaso ng aswang. At ang pinakapaborito niyang kitila ng buhay sa mga ito ay ang lahi ng mga bitungiban. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung bitungiban parang merong pagkakahawig sa mana ng gal, no? Pero ang pinagkaiba lang nito, sinasabi sa kwento na kapag ginagawa niya yung naghahati ng katawan, mas pinapalakas niya yung parang posisyon niya o lahi niya sa ibang aswang. Kumbaga parang mas malakas siya kapag nahati siya sa dalawa. Kasi napansin ko lang sa kwento nung lumapag sa lupa yung kalahati ng katawan niya, yung kamay parang naging paa, tapos nagkaroon pa siya ng ekstrang galamay, di ba? Parang sobrang lakas naman nito. Na buti na lamang itong si Kada medyo marami ng alam, kaya alam niya rin kung ano yung pangontra sa ganitong klase ng aswang. Kita nyo nga, naging paborito niyang patayin yung ganitong klase ng lahi. Siguro ngayon, ubus na to, malamang naubos na to ni Kada. Pero di natin masasabi kasi alam naman natin yung mga aswang. Mabilis magparami yan, tsaka mapanlin lang yan. Malay natin, sa imahe lang pala ni Kada, ganun itsura nung, tawag dito, bitungiban, pero sa ibang antingero, iba rin yung itsura nito. Mahirap makapagsabi. So, kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.